Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga na kabalbalan di umano ng mga pulpolitiko na ito na talagang pahiya nga kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ginawa nga lahat ng kanyang kakayahan ni VP Sara Duterte dahil ang napakagandang balita mga kaibigan ay magkakaroon na ng international na internet connection ang mga public school para hindi na mahirapan ang mga mag-aaral na gumawa ng kanilang mga assignment. Well mga kaibigan, lingid nga sa ating kalaman ay talagang hindi nga lahat ay afford na magbayad ng internet at magkaroon ng data. Kaya naman talagang napakagalingan ni VP Sara Duterte at talagang ipapatupad niya nga na magkakaroon ng wifi sa loob ng paralan at magkakaroon ng fasilidad na talagang doon sila gagawa ng kanilang mga homework. Dito natin makikita kung gaano nga katalino si VP Sara Duterte. Kaya naman talagang pahiya na naman ang mga tambaluslos na ito na puro na lang pamumulitika ang ganilang ginagawa at ang confidential fund mga kaibigan ay talagang ginagamit naman ni VP Sara Duterte para sa ikauunlad ng Department of Education. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang mga tambaluslos na ito na talagang gusto lamang kurapin ang mga pera ng taong bayan. Kaya naman talagang ipakita nga natin ang matinding suporta kay VP Sara Duterte. Paano na lang kaya mga kaibigan kung presidente na si VP Sara Inday? Dito natin makikita mga kaibigan na talagang paglilingkuran niya ang taong bayan at hindi pangungurap ang kanyang gagawin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Firms discuss free Wi-Fi connection in schools. O yan o, internet connections mga kaibigan, free Wi-Fi connections in schools. Di ba? Yan ang magandang balita mga kaibigan. Basahin lang natin guys ha. Ito, the Department of Education is currently in talks with several internet service providers including Starlink, PLDT, Converge, and Globe for the Wi-Fi coverage of all public schools as part of the agency's move to digitize the country's education system. Wow! High-tech na po mga kaibigan ang mga public schools natin. Lalagyan na po lahat ha, as in lahat. Lalagyan na po ng internet connection para magkaroon po ng wifi ang buong school. Ibig sabihin, yung mga bata dyan, no, yung mga junakis natin dyan na nasa public school po mga kaibigan, na minsan po hindi po makakagawa ng homework, hindi makakagawa ng assignment, dahil pagdating sa bahay po, wala pong mga wifi, walang connection. So pagdating po doon sa school mga kaibigan, libre na po ang wifi nila. So tuloy-tuloy na po guys ang kanilang education patungkol po pagdating po sa internet. Ayan, napakagandang programa yan, di ba? Yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Pag si VP Sara na po nagtatrabaho, gagawin niya lahat guys para po sa ating mga kabataan. Yan ang hindi nila maintindihan at hindi nila nakikita. Ang panay lang nilang kumbaga, palagi nilang sinasabi or palagi nilang binabato sa kay VP Sara ay patungkol po sa confidential funds na wala naman talagang ginagawang masama. Ginastos naman sa tama ang confidential funds. Tapos, sasabihin nyo pa, di ba? Sasabihin nyo pa, pati yung Davao, isasama nyo. Sasabihin nyo parang kinukurap, parang ganun yung gusto nyong ipahiwatig o gusto nyong ipalabas sa internet o sa mga balita na parang binubulsa yung pera. Tingnan nyo, Department of Education mga kaibigan. Si VP Sara lang po ang nakaisip niyan. Diba? Iyan, first time mangyari to guys. Na magkakaroon na po ng internet ng lahat ng school, ng public school. At magkakaroon na po ng wifi. Libre yan, libre. Para sa lahat. O, basahin natin ha.
Provision of speedy Wi-Fi. Speedy Wi-Fi, ibig sabihin malakas, mabilis na Wi-Fi, mga kaibigan. Di ba? Mabilis na Wi-Fi. Facility in all public schools nationwide. Palakpakan naman natin. All public schools nationwide. Palakpakan nyo, guys. Palakpakan nyo si Vice President Sara Duterte. Ayan, nationwide. Buong Pilipinas po, mga kaibigan, lahat po ng public schools ay magkakaroon na po ng free Wi-Fi. Napakagandang balita. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte, sa inyong napaka-brilliant na ideas. Talagang hindi po nagkamali na ikaw po naging DepEd Secretary. Pasalamat talaga tayo kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Ayan, Nationwide is among the key components of the DepEd Digital Education 2028 or DepEd DG Ed Program DepEd DG Ed Program o kaya DG Ed Program. Di ba? High-tech na po, guys. According to Vice President and Concurrent Education Secretary Sara Duterte in her speech at the 40th Philippine Business Conference and Expo yesterday. Ayan, talagang kasado na po. Maraming salamat, BP Sara. Ang galing niyo talaga. Ayan. So, alamin natin, basahin natin ulit. At least 2,000 schools daw, mga kaibigan. 2,000 schools were already provided or are currently being provided with satellites. For Wi-Fi internet connectivity while 25 schools had been initially chosen for the proof of concept of Starlink, a company owned by US billionaire Elon Musk. Duterte said, wow, swerte naman nung meron silang Starlink, mga kaibigan. Galing, Napaka-high-tech. Alam niyo bang Starlink, guys, napakamahal niyan? May Starlink na, nasubukan niyo na ba yung Starlink? Kasi ako gusto kong subukan yung Starlink Mga kalaban ni BP, tatalunin kayo ng mga accomplishment, hindi sa paninira. Gising mga kritiko. Yes, I agree. Nakatry na ba kayo ng Starlink, guys? O narinig niyo na ba yung Starlink? Kasi sobrang bilis daw talaga yung internet na yan Kasi lang sabi nila, guys, mahal daw. Kasi ang Starlink, mga kaibigan, kahit saang lupalok ang mundo, kahit saang sulok ka ng mundo, naaabot ka po ng internet, guys. Kahit sa bundok pa daw, mga kaibigan. Dahil ang Starlink po, satellite direkta. Direkta ka sa satellite. Kaya kahit saang sulok ka, naaabot ka po ng Starlink. Kaya napakaswerte po, mga kaibigan, lalagyan po ng Starlink ang mga public schools. Wow, galing naman talaga. Bravo! Bravo! Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte. Iba ka talaga. Ayan. Basahin natin ulit dito. Sana ba tayo? Ito. Duterte said DepEd is already in talks with several publishers for the production of digital textbooks as early as 2024. Yeah, Starlink, ang lakas daw ng signal. Lakas daw ng signal, guys, ng Starlink. Grabe daw. Sabi dito, to complement the digitalization of learning resources, Duterte said that DepEd is also currently developing an online platform dubbed as the Matatag Portal. Magkakaroon na daw ng Matatag Portal, mga kaibigan, parang website, wherein learners will have the instant access to their lessons, resources, modules, activity sheets, and assessments with a unique login key. So, high-tech na po. Ang mga schools, guys, magiging high-tech na siya. Para na siya sa Amerika or sa ibang bansa. High-tech na po, guys. Di ba? Upgraded po ang ating Vice President, mga kaibigan. Ibang klase. Di ba? Ibang klase po, mga kaibigan. Nakakabilib. Di ba? Yung mga dyan, yung mga anti-Duterte dyan, makinig kayo dito. Akala nyo walang ginagawa si BP Sara, dito, sabi dito. To reach more students in remote areas, Duterte said that the DepEd is also currently procuring computer labs on wheels, also called DG-Ed learning carts. Meron din silang tinatawag na DG-Ed learning carts, mga kaibigan. Grabe, ang dami niyang ang dami niyang mga programa. Ibang klase talaga ang Department of Education Secretary. Bilib talaga ako, guys. Ano pa kaya kung naging pangulo to,
No? Imagine niyo na lang mga kaibigan kung si VP Sara po naging Pangulo, guys. Imagine niyo na lang. Kasi ito, Vice President pa lang siya dito. Vice President pa lang siya at DepEd Secretary siya dito, guys. Ano kaya kung naging Pangulo pa si VP Sara? Napakaganda po ng Pilipinas, mga kaibigan. Sobrang ganda po ng Pilipinas. Diba? Ano ko lang yun opinion ko lang yun. Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin guys, kasi nagbe-base ako sa trabaho niya ngayon as Vice President eh. Diba? Tingnan nyo, Vice President pa lang siya pero tingnan nyo yung programa niya. Tingnan nyo kung paano niya pinaunlad ang Department of Education. Pinaunlad niya. Ginawa niyang high-tech mga kaibigan. Alam ko, matagal ng plano yan eh. Matagal ng plano yan eh. Kasi lang, wala po talaga nakakaano yan eh. Si VP Sara lang po talaga guys ang nag-push through na gawin ng high-tech ang mga public schools. So, ibig sabihin guys, pwede ka na mag-aral sa public schools, no? Kasi high-tech na eh. Ang ganda ng, hindi, ano na sila, pwede na silang competitors na sila eh, no? Pwede na silang lumaban sa mga private schools. Kasi kompleto na. 'Di ba? Kompleto na yung mga ano nila, yung mga facilities po. Especially po sa internet kasi yan ang bago ngayon eh. Kadalasan po mga kaibigan, nagmo-module na lang, no? Ganon kasi nga gawa ng pandemic, guys, nag-adjust po lahat, pati mga schools nag-adjust. So meron na pong blended learning, no? Meron ng ganon. So nag-a-adjust na po tayo ngayon, guys. Kaya ginagawa na po nilang high-tech. Ito, in terms of school infrastructures, Duterte said, the DepEd is looking at obtaining financing from World Bank through the Infrastructure for Safer and Resilient Schools project, which will cover the repair and rehabilitation of disaster-affected schools. Ayan! Napakagandang programa. Palakpakan po natin mga kaibigan si VP Sara sa kanyang napakagandang plano po sa Department of Education. Ayan. Bravo and congratulations po Vice President Sara Duterte. Sana po, pag ikaw ay naging Pangulo, nako, hindi lang yan ang gagawin guys. Pag naging Pangulo na po si VP Sara, hindi lang yan ang gagawin. Talagang papagandahin niya po ang Pilipinas. Diba? Kaya i-push po natin sa 2028 na sana tumakbo po at manalo po si VP Sara for President. Alright? So punta na po tayo sa ibang topic mga kaibigan. Puntahan na po natin si Guanzon. Ito. Excited ako kay Guanzon eh. Teka lang guys play po natin si Guanzon. Asan na ba si Guanzon? Guanzon, asan ka na? Wait lang guys Na-excite ako kay Guanzon eh. Ito po panoorin po natin si Rowena Guanzon. Alam mo nabilib din ako dito kay Rowena guys kay Guanzon eh. Kasi nga dati mga kaibigan, ito aminado po kami no. Ito pong channel namin guys, talagang binibira namin yan, binabanatan namin yan si Guanzon mga kaibigan dati pa. Yung mga campaign period po, talagang binabanatan naman yan. Araw-araw namin binabanatan yan kasi nga lumalaban talaga yan eh. Si Guanzon na yan, di ba? Pati yung sa mga pare, sa Comelec. Tapos binabanatan namin yan guys kasi grabe yan eh. Grabe di ba? Alam niyo naman siguro di ba ginawa ni Guanzon noon? Alam niyo na ba? Kilala niyo si Guanzon eh. Agoy, baka budol yan. Puro mga budol-budol. Alam niyo guys, bago po natin i-play si Guanzon, magdi-disclaimer lang tayo Ito po guys, ipapanood ko lang sa inyo no. Ito pong ipapanood natin. Itong papanoorin natin ngayon mga kaibigan, itong si Guanzon. Kaya po ipapakita ko sa inyo guys kasi nga karamihan ngayon guys, lalo na sa Congress, wala pa pong kumakasa sa hamon ni Pangulong Duterte patungkol po doon sa buksan ang libro ng accounting sa mga pera dyan sa Kamara, budget ng Kamara na ginagamit nila guys na walang mga resibo. Eto si Guanzon guys, meron siyang ibinunyag dito. Meron siyang expose. Kasi syempre galing din siya dyan eh. Alam ko galing din siya dyan eh. Ewan ko lang natuloy ba siya sa Congress? Hindi, di ba? Natuloy ba siya? Hindi, no?
So meron po siyang ibinunyag dito mga kaibigan. At binanatan niya po si Marcos. Sabagay, binabanatan naman talaga niya si Marcos. Pero dito guys, nabibilib lang ako sa kanya, bumilib lang ako sa kanya, dahil suportado po niya ang panawagan ng ating mahal na Tatay Digong. Ito po, i-play na po natin guys. Ready na ba kayo kay Guanzon? Ha? Ready na ba kayo? Chrissy Brooks, naalala ko si Guanzon. No? Laki sa nakaw, no? Naalala ko yun. Laki sa nakaw. Ay, partner, nandito ka pala, partner eh. Naalala ko yan eh. Ay, ito na, nagsasalita na nga eh. Hindi, medyo pumanig na siya sa mga Duterte, si Guanzon. Kasi nga, kaya po pumanig si Guanzon guys, di ba, alam niyo naman nangyari, di ba? Yung sa confidential funds. Tapos, tinanggalan ng confidential funds si VP Sara. Pero, ang tanong guys, bakit si VP Sara lang ang tinanggalan? Samantalang, ang Office of the President, napakalaki ng confidential funds. 2.2 billion. Ang intelligence funds is 2.3 billion. So, a total of 4.4 billion mga kaibigan. Ang pera ni Marcos, ni President Marcos. Kaya si Guanzon guys, nagalit. Ito pa, panoorin natin mga kaibigan. Hello Ma'am Nanet! Ayan. Hello po, nag-ready na po ako kasi may Halloween. Ay, may Halloween party pala mamaya. Kaya mamayang mga mga 4. Meron palang Halloween party ang mga bata. Kasi sabi ko sa inyo, di ba? Palagi kami nagbibigay ng mga party sa mga bata, lalo na pag Pasko. Pero ngayon guys, Halloween. Meron na po doon, ang usapan namin is 3:30. May mga bata na? May mga early bird, ang dami na natatanda. May mga prize kami para sa mga early bird. Oo, may mga prize sa mga bata, no? Binibigyan namin ng mga candies, mga laruan. Kasi nga Halloween. Tapos meron din sa mga matatanda, no? Mga Zumba Mommies. Oo, mga Zumba Mommies. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo yung video bukas, no? May coverage kami niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung mga super chat nyo, mga super thanks nyo, ginagamit po namin yan, no? Parang give back sa mga bata. Kaya yung mga binibigay yung mga super chat, hindi po masasayang yan mga kaibigan. Talagang sinishare namin yan sa mga bata. Alright, ito na po. Kahit wala pa po kami YouTube dati. Oo. Yung ginagawa namin. Oo, kahit wala pa kaming YouTube doon, talagang yun na talaga ginagawa namin. Sinishare po namin sa mga bata, lalo na pag Pasko. Ayan po. So ito na po mga kaibigan, panoorin na po natin si Guanzon. Excited na rin ba kayo? Lahat excited kay Guanzon eh. Ito po, i-play na po natin guys. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, pakituslok po mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nag-likes, paki-likes lang po. Pwede kayong subscribe na rin at paki-share ang video. Wala pong bayad dyan, libre yan. Maraming salamat. Ito na po, si Rowena Guanzon. Pasok! Parang pinupuntarya daw si VP Sara. Parang naman. Di ba? Pero iba po yun sa isyu na dapat ba may confidential fund? Dapat ba umalis yung confidential fund? Hindi lang kay Sara. Hindi sa lahat. Iba sinasabi ni Digo. Bakit si Sara lang pinupuntarya? Kasi gusto nyo mag-presidente. Ayun naman po. Binabastos nyo yung anak ko. Ganun lang sinasabi ni Digo. Pero ibig na sabihin, kung wala si Sara, Vice Sara, confidential fund, dapat lahat din wala. Diba? Wala rin ang presidente. Bakit ang presidente? Mingi na 1.2 billion. Madami niya kaya pek. Magbayad na nga muna siya ng 203 billion na tax. Bago natin siya bigyan ng 1.2. Diba? Ang hirap po ang Pilipinas. Nandun sa paligid nyo, pumunta kayo sa ibang bansa. Mahirap talaga tayo. Mga tao natin. Dalawang trabaho, tatlong trabaho para lang sustain a family of 4. 3 jobs na mga tao. We're here tonight to talk about confidential funds. Right. Commissioner It's so Guanzon. confidential that You've been quite vocal on Twitter. Twitter or X, as we should now call it. well, confidential funds should concern everyone. Bakit? Kasi
pera nyo yan eh. Taxpayer kayo eh. Kahit nga sedula lang, magbabayad kayo eh. Diba? Kahit nga mayor's permit lang, magbabayad din kayo eh. Eh, bakit sila may confidential fund na almost or more than 60% ng debt, country is in debt, more than 60% of the gross domestic product, 14 trillion debt. Tapos, magko-confidential fund kayo ng 2.1 billion sa Office of the President lang. Bakit mag-confidential fund ng Presidente? Nandiyan naman ang confidential fund ng Army, ng military, ng police, that he is the Commander-in-Chief. Bakit kailangan pa niya mag-confidential fund? Intel fund. Iba ang Intel fund sa confidential fund. What's the difference? The difference is the intelligence fund is for military, And you're okay with that? bodies. You know, And with the amounts, you're okay it's with necessary, the amounts? you know, but it's how they spend it that's objectionable. The confidential funds are called as such because they are appropriated for civilian agencies. I mean, who are you going to entail in the DSWD? You know? While the state universities and hospitals, they've cut the budget. Ito masaya kasi now the House of Representatives, dati kandara pa sila. Bigay kay BP Sara ng no questions asked, confidential funds. Ngayon, binawi nyo. Siyempre magagalit si Digong sa inyo. Di ba? Uwak-bawi pala kayo eh. Yung Pero sinabi po ni Presidente. hero ba kayo? Hero? Ha? Dahil binawi nyo? Dahil nakinig kayo sa taong bayan? Hindi naman eh. Baka naman politika lang yan. Nabanggit po ni former President Duterte na gagamitin sana ni VP Sara yung confidential funds para sa ROTC. Is that legal? We have to stop confidential funds. And where would we put the money, ma'am? Well, put it in social services. Okay. Put it in state universities. Put it in hospitals. Give it to persons with disability. You know, give the persons with disability their monthly assistance fund. You know, the senior citizens who are indigent. Give them that. There's But so ma'am, many just things you from a can practical do with so many perspective. billions of pesos, and you want it in confidential funds. Why are they withdrawing Where will we it put from it? VP Sara? Why are they withdrawing it from all the civilian? All of a sudden, they have a hallelujah. They found the Holy Grail. They're now zero for civilian agencies and they'll move it to the Coast Guard and military. All of a sudden, you know, is there politics there involved? I like that. But I want it for the right reasons, Mr. Speaker. For the right reasons. Yes. The confidential fund should be stopped once and for all because we cannot Across the afford. board, we cannot afford a single million, a single peso in confidential funds that are most likely going to be in the pockets of public officials. Because, again, there is no transparency and the regulations for liquidation is very vague. Ay, hindi naman po pwedeng sa ROTC nyo yan gamitin kasi yung mga confidential fund, may regulation ang Commission on Audit dyan. Hindi po ba? May circular yan. Ang problema po kasi, sa Intel Fund, walang resibo. Yung confidential fund, wala ring resibo. I was mayor also before, and naging COA commissioner pa ako. Alam niyo ba liquidation ng Intel Fund na yan? Ipapasok lang sa sealed envelope. Nakalagay sa circular, in sealed envelopes. Pwede ba recipe ng adobo mo, ilagay mo doon, adobong dilaw? Ilagay mo doon sa sealed envelope. Di ba yan papasa sa COA? Kasi sealed envelope yan eh. That's what I've been saying, that the Congress, aside from doing the Filipino people a favor, so it speaks, magpasa na kayo ng batas na nililimitan nyo yung confidential fund zero sa civilian agencies. Tama. At ang Intel funds ay may batas na nag-regulate kung paano yan Senator gagastusin. Sonny Angara was defending the confidential fund of the president, saying that he is the head of state. Merong mga bagay na siya lang nakakaalam at nakakakita. Hindi ko alam kung ano alam niya. Pero And ma'am, this has been... Pero I am saying that he is the commander-in-chief and he has all of these intel funds of these military agencies at his disposal. At siguro naiinggit siya kay Digong kasi 4.5 billion si Digong no? Last year. Sabi ni BBM siguro, ba't ako 1.2 billion lang umaangal kayo? Why now? Why is it just being looked at now, shed to light? Is it the sheer amounts, the sheer audacity? Alam nyo Or kasi, it's been there for every administration? Grabe ang mga tao ngayon Kaya bumagsak yung ano nila,
rating nila. Grabe na yung inflation, grabe na ang rising prices. 60% or more of the GDP ang utang. O baka gusto niyo matulad na kayo sa mga mas mahirap pa na bansa sa atin na halos hindi na tayo makabili ng bigas natin. So in that context na poor ang country naton, mag-intel fund, confidential fund pa kayo na hindi namin alam where you spend it. Napaka-confidential, hindi namin alam. It's not yun sa Constitution. There has to be accountability and transparency, Gretchen. O saan ang transparency dyan kung sealed envelopes yan? Yes. Is there hard evidence that this has been used for corruption? Hard evidence. What do you mean hard evidence? Has anybody been sued in the ombudsman for the misuse of confidential funds? I don't think so. But you gave me an idea. I'm going to search for it tomorrow. Diba? Ayos, diba mga kaibigan? Kaya po natin pinapakita yan, guys, dahil po sa panawagan po mga kaibigan ni Tatay Digong na ilabas ang resibo, buksan ang libro ng accounting. Sabi na, si Guanzo na po mismo ang nagsabi, walang mga resibo. Di ba? No, papayag ba tayo ng gano'n kasi parang nagkalimutan na parang nagkalimutan na parang wala pa, hanggang ngayon wala pa rin sumasagot. Ang dami na nagsasalita, guys. Ito si Guanzon, identified dilawan talaga yan, pero mumapiaik na rin, nagsasalita na rin. Kasi nga mga kaibigan, hindi po makatarungan Saan ginastos ang mga pera? Di ba? Saan ginastos ang mga pera ng bayan? Ano, ganun na lang yun? Ha? Hindi na natin pakialaman? Siyempre pakikialaman natin kasi nga taxpayers' money yan. Pag hindi natin papakialaman yan, guys, hahayaan lang natin yan. Tuloy-tuloy lang pong pagnanakaw nila dyan sa kamara. Tuloy-tuloy lang pangangawat nila dyan. Diba? Ang kawawa po talaga, guys, ang bayan, ang mga taong bayan. Kaya high time na, na dapat talaga wakasan na yan. Ngayon, nagsasalita na po ang dilawan, itong si Guanzon, may point din naman siya, tama din man yung sinabi niya, bakit daw ang Pangulo, ang taas daw ng confidential funds, mukhang nainggit pa yata siya kay Tatay Digong, itong si PBBM, nainggit pa yata siya, kaya sabi niya, ba't ang taas ng confidential fund ni Digong? Ako hindi. Gusto pang bragdagan yung confidential funds. Di ba? May point din si Guanzon. Saan mo gagawin yan? Saan mo gagamitin yung confidential funds na yan? Yung taas-taas niyan, billion yan Tapos si VP Sara, tatanggalan mo ng confidential funds? Anong meron? May something, di ba? Na hindi po kanais-nais. Kaya nga, itong si Tatay Digong, syempre, father lumabas, lumantad, at nagsalita na rin. At nanawagan nga siya na kailangan nang itigil yan at maglabasan na po ng mga resibo. By hook or by crook, kailangan talaga nang maglabas ng resibo. Kung hindi, magkakaroon talaga ng gulo. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga talaga katapang si Vice President Sara Duterte na kahit puro ang pangbabatikos sa kanya ay talagang ginagampanan niya pa rin ang kanyang tungkulin para sa taong bayan. Dito natin makikita mga kaibigan na kaya pala talagang gusto nilang sirain ang imahe ni Vice President Sara Duterte ay talagang hindi nga nila matatapatan ang kanyang ginagawa dahil hindi nga ito nagbubulsa ng kaban ng bayan dahil sa mga pulpolitiko at tambaluslos na ito na milyon-milyon ang binubulsa nila at hindi nila ginagamit para sa kaunlaran ng bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, ipakita nga natin ang matinding suporta kay Vice President Sara Duterte sa pag-comment sa ating comment section at kung ano ang inyong mga opinyon para ating pag-uusapan.